Napag-usapan natin ang patungkol sa may desperation nitong si Vega habang binubugbog siya nitong si Diablo at ang realization niya na kailangan niya pa ng mas maraming power. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon nga, tuluyan nang nawala sa may katinoan niya itong si Vega. Ang nasa isip na lang niya ang kainin ng lahat para mapatunayan na siya daw ang the strongest. Yung dalawang evil dragon spawns na pinadala niya kay Zijon, kahit nawigad na si Zijon, hindi pa rin daw dapat i-expect nitong si Vega na mananalo daw itong mga ito. Kahit na ganun kahina si Zijon, kaya pa rin daw nitong talunin ang mga evil dragon spawns na yon. Nagmamadali itong si Vega, parang may nagtutulak sa kanya na kumuha pa ng mas maraming power para finally ma-surpass niya na itong sila Diablo at Zijon. As a result, in-accelerate nitong si Vega ang erosion nitong labyrinth at dahil doon naging one with the labyrinth nga itong si Vega. Nakuha niya ang power nitong labyrinth and stuck na siya dito. Naging malabo ang consciousness nitong si Vega at napunta siya sa may confused mental state dahil sa ginawa nitong si Vega nawala na ang rationality niya at ang tingin niya na lang sa lahat na may malalakas na energy pagkain. Sumigaw itong si Vega. Nakakainin niya daw silang lahat. Tumutulo pa ang mga laway niya habang sinasabi niya yon. Akala nitong si Vega na-intimidate na ang lahat ng nandito. Talagang pure madness na ang nangyayari kay Vega. At this point, baliw na talaga siya. Kaya napabuntong hininga na lang itong si Diablo habang nakatingin ito sa kanya. Para kay Diablo, napaka-boring na opponent nitong si Vega. Isang immature fool daw ito na walang faith at walang determination. Isang walang kwentang kalaban na hindi kayang kontrolin ang mga sariling desires niya. Wala daw honor sa pakipaglaban dito. Unlike kay Zilenius na may class pa daw kahit papaano. Medyo nagsisisi tuloy itong si Diablo na ibinigay niya si Zilenius kay Zijon. Dapat daw pala si Zilenius na lang ang kinalaban niya para nag-enjoy pa siya sa kanila naging battle. At itong si Vega na lang daw ang pinatapos niya kay Zijon. Anyway, seryoso na nga ngayon ang kanilang situation. Troublesome ang power nitong si Vega kasi since nag-take root na ito sa may labyrinth, kahit natalunin ito, magre-revive lang siya ulit. Kumbaga, halos immortal na talaga siya. At since nagpapatuloy nga ang supply ng energy niya na nanggagaling sa may labyrinth, mahirap na talaga siyang patayin. At ang worst of all, kinain nga nito ang katawan ni Zilenius. Ini-admit nitong si Diablo na pagkakamali nila ito kasi ang karakteristik ni Vega na kayang kumain ng lahat at ang Devastator virus nitong si Zilenius dalawang overpowered na ability na ngayon nagawang maipag-mix nitong si Vega. Ang Dark Cells ni Zilenius perfect match para sa Devastator virus nitong si Vega na ito, which is the power na ma-manipulate at will ang mga tiny Dark Cells. Strictly speaking, hindi naman daw life forms ang mga Dark Cells nitong si Zilenius. Mukha lang daw ganon. Pero dahil sa inclusion ni Vega, nagbago ang properties nito into something na talagang mas troublesome compared dun sa mga nauna. Pero fortunately, hindi away si Vega sa panibagong powers niya. Swerte na lang daw talaga na tanga nga itong si Vega. Kaya ngayon, ganun pa rin ang judgment sa kanya nitong si Diablo na again, trivial opponent lang ito na hindi worth it na labanan. Pero still, determinado itong si Diablo na mag-take responsibility kay Vega. Kaya tinawagan niya itong control room. Tinanong niya kung away daw ba sila sa kanilang current situation. Sumagot naman itong si Benimaru sa kanya na away daw sila. Pero currently, wala daw sa may kondisyon itong si Ramirizama. Kaya for now, siya na daw ang bahala. Tapos sabi ni Diablo, meron pa daw isang problema. Meron daw isang nakawala na isang evil dragon spawn. Kaya nagtanong siya kay Benimaru. Humingi siya ng permission dito. Napupuntahan niya at siya na rin daw ang bahala sa may evil dragon spawn na ito. Pero nag-reply itong si Benimaru sa kanya na binago niya na daw ang structure nitong labyrinth. Ginawa niya daw itong top priority sa 100th level sa may hall kung saan nakastation dapat sa Veldora naghihintay daw ngayon ang 4 Great Dragon Kings. Kasama nitong mga ito itong si Hakuro. Duda daw siya na kaya nilang talunin ito pero confident naman daw itong si Benimaru na kaya nilang patagalin at i-detain itong evil dragon spawn na ito dito. Tsaka hindi naman daw kasi kailangan na talunin ang evil dragon spawn na nakatakas kasi once daw na napatay ang main body pati daw itong evil dragon
mag-respawn, mamamatay na rin. At since kaya naman daw nila na mag-revive sa loob ng labyrinth, sapat na daw ang 4 Dragon Kings. Especially dahil nandun nga daw itong si Hakuro. Hindi naman daw magiging problema na ipaubaya ito sa kanila. Ngumiti naman itong si Diablo at sabi niya napaka-reliable daw talaga nitong si Benimaru Dono. Mukhang hindi daw pala nito kailangan ng assistance niya kasi alam na daw agad nitong si Benimaru Dono ang gagawin nito. Pero nagpasalamat itong si Benimaru sa may offer nga kanina nitong si Diablo at sinabihan niya si Diablo na wag daw ito maging reckless. Sabi naman ni Diablo sa kanya nagjo-joke daw ata itong si Benimaru Dono kasi never daw siya na naging careless sa isang battle. With these words natapos ng conversation nitong dalawang to at tumingin na uli itong si Diablo kay Vega. Iniisip na ngayon itong si Diablo kung paano niya nga i-handle ito kasi mukhang mapapalaban daw ata itong ating Black Primordial. Tandaan natin na ngayon nakapag-acquire na naman ng panibagong power si Vega aside pa dun sa may power na nakuha niya kay Zelenius. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.